pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Kasama
Malakiyas 3:16-18. Nang magkagayoy nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon. Binigyang pansin sila ng Panginoon at pinakinggan, at ang isang aklat ng alaala ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, isang natatanging kayamanan sa araw na ako'y kumilos. Kaaawaan ko sila na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. At minsan pa ay makikilala ninyo ang pagkakaiba ng taong matuwid at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Pagtitiyak sa mananampalataya. Maraming masamang nangyayari na nagpapahiwatig na tila ang mapalad ay ang masama, hindi ang mga may takot sa Panginoon. Ngunit tinitiyak ng Diyos na ang may takot sa Kanya ay Kanyang pinapansin, pinapakinggan, isinusulat sa isang aklat ng alaala, aangkinin na Kanyang natatanging kayamanan at kaaawaan. Ipakikita ng Diyos ang kaibahan ng matuwid sa masama, ng naglilingkod at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Awit 46, 1-3, 10 at 11. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot bagaman mabago ang lupa, bagaman ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat. Bagaman ang tubig nito ay bumula at humugong, bagaman ang mga bundok ay mauga dahil sa unos niyon. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mamumuno sa mga bansa, ako'y mamumuno sa lupa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin, ang Diyos ni Jacob ay kanlungan natin. Hindi mananaig ang masama. Ang masama at ang kasamaan ay hindi mananaig laban sa Diyos at sa mga sumasampalataya sa Kanya. Siya ang ating makapangyarihang kanlungan at lakas na magtatanggol sa atin. Siya ang pinakamakapangyarihan at kataas-taasang Diyos na naghahari sa lahat ng Kanyang nilikha. Kolosas 1:13, 14, 18-20. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak, na sa Kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya, at sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay, sa lupa man o sa langit, na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Si Jesus ang tagapagligtas. Tayo na makasalanan ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na Kanyang anak. Inalis niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng Kanyang anak. Tayo na nahiwalay sa Diyos ay ipinagkasundo niya sa Kanyang sarili sa pamamagitan ng Kanyang anak na nag-alay ng Kanyang dugo sa krus upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Lucas 23, 33 at 34. Nang dumating sila sa lugar na tinatawag na Bungo, kanilang ipinako siya sa krus kasama ng mga kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinatawad dahil kay Jesus.
Lubos na sinunod ng Panginoong Hesus ang Ama na ialay ang kanyang buhay bilang handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang kapatawaran ay laan pati na sa mga nagpako sa Panginoong Hesus sa krus, dahil sila ay ipinanalangin niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sinabi ng Panginoong Hesus noong siya ay muling nabuhay, ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Ang pagtubos ni Kristo. Kay Kristo ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Ang pagtubos ay iniaalok sa lahat ng makasalanan na sasampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas kahit sa huling sandali ng kanilang buhay. Ang magnanakaw na nagsabi, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian, ay tinugon ng Panginoon, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.